naman, ang importante, binibisita kayo nila Rina. Ayun po, napunta naman po dito. Yan. Di maganda naman po pala kung gano'n. Yan. Nag-aalala ka lang din. Nag-aalala ka lang din minsan sa Tiny Store. Oo, yan. Nag-aalala din ako. Nagtatanggit. Tagal naman po ako talagan. Taon. Lagi sa sakit ng... Gano'n niyo po katagal pinalagaan si Rina? 3 taon. 3 taon? Ay, grabe po pala, no? Kapag sacrifice mo. Grabe. Kaya hindi, ito naman yung pagbisita, siguro nakaalala din kayo ni Rina. Ayos, wow. Oo, siyempre... Punta kay tatay, punta kay tatay, punta kay tatay. Oo, di ayos naman po pala. Ang importante po, maayos yung kalagayan ni Rina, maayos yung pag-aalaga sa kanya ng nanay niya. Ano po, lagi kayo nababanggit ni Kuya Balay. Lagi niya kayo nababanggit. Yan, kahit na wala na sa inyo si Rina, kasi siyempre kayo yung nag-alaga kay Rina ng matagal na panahon. Yan kaya, kumbaga ba concerned din siya sa inyo, hindi lang kay Rina, kung hindi pati sa inyo. Kaya nga, natuwa nga si Kuya Bal nung sinabi niya na si Melanie na yung mag-aalaga kay Rina. Dapat lang, sabi ni Kuya Bal, ikaw ang mag-aalaga dahil ikaw ang nanay. Ako talaga nag-iulas mo. Ano po din sa barangay nito na kapalang po talaga namin. Yun nga po ay, nakakaiyak tuloy si Lolo Nestor dahil naaalala niyo yung mga nung unang panahon na naghihirap siya, nakasama niya si Rina. Yan, hanggang siya na-discover nila Kalinga Prab. Ayan ngayon nga parang sinasabi nga ng mga umahawak sa kanya ngayon na huwag nang pakialaman ng Kalingap, wala na daw pakialaman ng Kalingap dahil wala na sa Kalingap si Rina. Sabi ko, hindi pwede. Nakalimutan na lang namin basta-basta. Si Tatay Nestor nga, namimi si Kuya Bala tsaka si Kalinga Prab eh. Kaya nga. Ako ang nagsimula sa nakilala ay mga panaya. Hindi naman sa kanila po talaga. Totoo, parang binabaliwala na nga po, parang wala na sa inyo si Rina. Wag niyo nang gawa ng reaksyon, ganyan. Samantalang yung pagre-reaksyon namin kay Rina, para lang may sakatuparan yung mga pinangako sa barangay. Maayos man po yung pagbibigay namin, pagto-turn over kay Rina. Maayos man po yun. Opo. At saka lahat po nila sa proseso yung pagkuha ni Melanie kay Rina. Yan, kaya po, ako naman, yung pinangangalandakan ko diyan, yung gusto kong mangyari, yung mga napag-usapan doon sa barangay na ipinangako na gagawin. Di ba po? Hindi naman po ako sa anong pagayata ko sa Opo, wala po kayo noon ay si Melanie yung kaharap namin noon. Hindi rin po. Hindi po namin kasi alam na kayo po pala yung nasa birth certificate. Opo. Kung ano po doon, parang doon. Ano ko talaga sa Rina, hindi naman po siya nagbuhat ng isilay, ako nagpala ko. Kaya pwede sa amin po yung pangalan ni transfer ng Melanie. Hindi naman baga po kasaling sa mga kaya hindi pwedeng sa kanya ipangalan. Kaya kahit saan sila pumunta, pag hindi sila binigyan ng katibayan sa akin ng pahig ako kung saan sila pupunta, hindi sila makakalim. Parang balita ko po mag-abroad yata si Rina Ewan ko po, kaya basta sigil na sigil, hindi mo sa akin na sabi kung ano, kaya nakasabi po ako. Kung sakali po ba mangingibang bansa si Rina, papayag po ba kayo? Pag-uusapan po namin, di naman po kami nakikita ng anong mga gari. Ayan. Para sa akin lang mga kalingap, sa tingin ko, may karapatan din naman si Tatay Nestor na malaman kung ano ang mga plano kay Rina. Mahaba-haba ang panahon na inalagaan niya si Rina nung mga kasalukuyang nahihirapan si Rina, kasalukuyang sinusumpong ng kanyang sakit, kasalukuyang hindi pa natatagpuan ng Kalingap. Sa mga panahong ito, sakripisyo, puyat at pagod, pangamba ang nararamdaman ni Tatay Nestor. Sabi niya nga, halos napagbintangan pa siya na may ginawang masama dito kay Rina. Subalit alam natin na wala namang matibay na ebidensya at ang nakikita lamang natin yung kanyang pagsasakripisyo ng pag-aalaga kay Rina. Sa madaling salita, dito sa mga ginawa ni Tatay Nestor sa kanyang apo, makikita mo sa kanya yung kanyang concern. Kahit marami ang nambabatigo sa kanya, kahit marami ang duda sa kanya, sa kanyang itsura,
Lalo na dun sa kanyang anak niya ba yun, yung mahaba ang buhok na sinasabi nilang hindi mapagkakatiwalaan dahil sa itsura na mukhang hindi gagawa ng mabuti. Pero hindi naman yun ang ating pinag-uusapan. Ang sinasabi natin dito ay patungkol kay Reyna at kay Tatay Nestor, na dapat sana sa mahaba-haba din namang panahon na hinarap ni Tatay Nestor yung mga pambabati ko sa kanya, ay hindi matatawaran yung kanyang tatag ng loob. Hindi matatawaran yung kanyang paninindigan na ang lahat ng ginagawa niya lamang kay Reyna ay para sa kabutihan ng bata. Sa madaling salita, may karapatan si Tatay Nestor na malaman kung anuman ang plano para dito kay Reyna. Kahit na si Nanay Melanie ang ina ni Reyna, na numero uno o first and foremost na may karapatan kay Reyna, ay hindi natin maiaalis. Nakadugo pa rin ni Reyna si Tatay Nestor at malaki ang kanyang sakripisyo na ginampanan noong mga panahon na si Reyna ay nasa banig pa ng karamdaman at wala sa sarili. Napunta si Reyna sa kalingap at ginawa ng kalingap ang kanilang makakaya, ang lahat ng kanilang makakaya, hanggang sa dumating tayo sa pagkakataon na siya ay kinuha na ni Nanay Melanie dahil na rin doon sa mga tao na nasa likod nito na mayroon daw magandang plano kay Reyna. Puro pangako, puro plano yung kanilang mga sinabi na ipapagamot sa St. Luke's, pag-aaralin, bibigyan ng magandang bahay. Pero yung mga sponsor na rin ang nagsabi na wala nang ganun, na hindi na pala matutupad. Yung pala, magre-raise lang sila ng pondo para matugunan ang mga bagay na ito, na lumalabas, malinaw na na-brainwash nila si Nanay Melanie. It's okay. Karapatan ni Nanay Melanie na alagaan si Reyna. Pero hindi dun sa pagkakataon na dahil sinulsunan ng iba. Kumbaga, hilaw pa. Maganda ang kalagayan ni Reyna sa kalingap at pinangakuan nung iba, especially niyang si Rowen, si Madam Espasol, at ganun din naman yung tibo na mayroon di umanong gusto kay Reyna. Grabe. Kung sino pa yung nagsasabi na sila ang may concern kay Reyna, nababaguhin nila ang buhay ni Reyna, na hindi naman naging maganda ang buhay ni Reyna sa kalingap, at sila yung pinaniwalaan nyo noon. Anong nangyari? Hindi ba sila pala yung may hindi magandang intensyon kay Reyna? Yan ang lumalabas ngayon. Nasaan si Reyna ngayon? Bumalik sa kanila. Bumalik sa probinsya. Wala sa Maynila at walang nangyari doon sa kanilang mga pangako. Napilit naming pinapagawa sa kanila sapagkat ito yung napagkasunduan. Napilit naming kinikwestiyon sapagkat ito yung kanilang pangako. Napilit naming ipinaglalaban sapagkat ito ang napagkasunduan sa barangay. Ito yung napagkasunduan sa pagitan ng kalingap nila, Nanay Melanie, na hindi natupad. Very bad. Ang gagaling magsalita, akala nyo napaka-sweet, no? Yang mga mapuputi ang muka, pero wala naman palang nagagawa. Now, itong si Tatay Nestor, wala nang dapat patunayan pa. Karapatan ni Tatay Nestor na kung ano man ang plano na dapat gagawin kay Reyna, mapa sa pamilya niya man yan, o sa sponsor, o sa mga ibang tutulong, may karapatan si Tatay Nestor na malaman at kunin yung kanyang saloobin. Ito ay bilang respeto na rin at pasasalamat sa sakripisyo na ginawa ni Tatay Nestor. At dahil dito, nalaman natin sa pagdalaw nila Ate Roda at Kuya Mil, sa pakisuyo ni Kuya Bal na dalawin si Tatay Nestor, nalaman natin yung damdamin ni Tatay Nestor, na halos naiiyak na naman siya, na namimiss niya rin siyempre si Reyna, at baka namiss niya rin naman ang kalingap, at walang hanggan yung kanyang pasasalamat na hindi pa rin siya nakakalimutan ng kalingap. Maraming namiss si Tatay Nestor, lalo na si Mama Roda. Mama Roda, mukhang walang pagsidlan ng kasiyahan si Tatay Nestor nung nakita ka. Miss na miss ka na niya. Baka naman issue na naman yan, ha? Okay lang yan. Wala naman problema yan kay Mama Roda. At kay Tatay Nestor, biro lamang. Kaya naman naiiyak si Tatay Nestor ay dahil naaalala niya yung kanyang sakripisyo dito kay Reyna. At ganun din naman, naaalala niya rin yung kabutihan ng kalingap na hindi sila kinalimutan kahit anuman
ang mangyari. Yan. Kaya kung tatanungin niyo muli ako, may karapatan ba si Tatay Nestor na malaman ang lahat ng plano para kay Reyna? Of course, yes. Of course. Karapatan ni Tatay Nestor sapagkat siya ang nagsakripisyo, naghirap at nag-alaga kay Reyna. Hindi kagaya ng iba na maraming pangako, subalit lahat napako.